Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pong video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung lusong. So, may iba't ibang paraan po sa paggawa ng lusong. Yung iba po ay inuukit sa kahoy o yung kina-curve kumbaga. Pero sa paraan po namin, ito po sa Oriental Mindoro, ang ginagawa po namin ay sinusunog po namin yung pinakang gitna ng isang kahoy para po magkaroon siya ng parang curve dito sa gitna. Ayun po ay gagatungan namin. So, unang-una, sa mga hindi po nakakaalam ang anong ibig sabihin ng lusong. So, yung lusong po ay Bisaya word, and in English, ito po ay mortar. Yun po, dyan po na binabayo yung bigas ng unang panahon para ma-separate yung iba dun sa pinakang bigas natin. Ito po ay ginagamit usually ng early 20th century pa, and napaka-importante ito before kasi bago pa makakain ng kanin, kailangan mo nang bayuhin ang palay para maghiwala yung bigas dun sa pinakang iba nito or dun sa pinakang palay. And I remember na hindi lang palay yung binabayo dito. Kasi kwento nila ate na binabayo din dito yung saging, kamoting kahoy, and long before, nagkakasama-sama pa ang mga magbabarkada para lang makapagbayo ng saging. Yun ay parang isang tradition na before, kasiyahan na nila. So ngayon nga po ay sobrang bihira na ng lusong, and ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ito ginagawa. Kasi kahit ako mismo sobrang excited na rin ako nito na mga gawa ito. Kasi hindi na ako nakakatikim ng nilupak na saging. And I'm so happy na ginagawa ni Papa itong aming lusong. So, kita nyo nga sa video, ang ginawa ni Papa is nilagyan niya po ng apoy yung gitna para po masunog siya. Kasi instead na okitan, wala kasi kami nung mga panggamit dun, mga pait, ganun. Kaya yan, sinunog na lang namin yung gitna. And continuously, kakatungan niya ng bunot para masunog. And nilagyan na din ni Papa ng alalay. Wala kaming ibang gamit, mga pako-pako lang para magkaroon din ng air yung gitna para diretso yung pagpapaapoy niya. Yan. Hinihipan lang yan ni Papa para masunog, and kukot-kutin para, alam mo yun, diretso yung pagkakasunog dun, pailalim siya ng pailalim. Ayan. Okay, so nung medyo matagal na, mapapasin niyo yung difference nung nag-umpisa tayo na sinunog itong kahoy, and now, makikita niyo na medyo nagkakaroon na siya ng hugis na butas pailalim dun sa kahoy. Yun ay dahil sa continuous natin ginatungan itong ating ginagawang lusong, and binabantayan din maigi. Kasi kailangan ay nasa gitna yung apoy para hindi siya para hindi siya lumabis ng laki ng butas. Alalay lang talaga. And also, para ma-maintain natin yung laki ng butas niya, merong tubig na winiwisik si Papa para yung nadaanan ng apoy, namatay na yung apoy doon, and mag-stay na lang sa ganung shape. And yung nasa ilalim, yun yung continuously nasusunogin natin para magkaroon ng curve. So, ayan, umabot na kami ng maghapon, and medyo madilim na dito sa amin. Pero continue pa rin yung ating paggawa ng lusong. Ganyan katagal gumawa ng lusong. So, ayan. So, meron na siyang butas, kaya tinagtag na yung parang lata, and ginagatungan naman siya. Alalay lang talaga. Kasi kapag sumobra, baka masira itong ating lusong.
So, oo nga pala, ginagawa ito nitong last December 2023. And, so ito na, kinabukasan ng umaga, so medyo umuulan. Ayan, medyo malapit na tayo sa ating finished product. Medyo may ano na siya, may shape na siya. So, ayan na. Hindi na namin masyadong pinakasunog kasi medyo malabis na doon sa kabila. Uukitan pa yan. And enough naman na yan para bayo tayo ng ating saging. So, kikis-kisin pa yan para luminis. Yan, tinatagdag ni Papa yan. Mauling pa siya. Pero kikis-kisin para pag binayuhan na, okay na. So, ayan na. Nakapagbayo na kami ng saging. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Paalam.